We're studying now the book of Samuel, First Samuel chapter 27. Amen. Mga kapatid, First Samuel chapter 27. This was at the preamble of this, mga kapatid. Nandito yung pagtakas ni David papunta sa kalaban. Amen. Na-discourage na tuloy si David. You see, mga kapatid, nung ako ay bata pa, Sister Arlene, laging sinasabi ni Pastora yan. Ang isa daw, Brother Matt, na batong buhay. Kahit yan ay, kasi may batong patay, Sister Cecil. Sister Marvic, alam mo ba yung batong buhay? Yung batong buhay, Sister Charmy, sa amin, ay hindi batong nalakad. Sa Batangas, may kasabihan kaming batong. Sister Arlene, alam niyo yung batong buhay sa inyo? Meron, alam niyo rin yan? Yung Sister Charmy, sa Masbate ba may buhay na bato kayo? Sa Sa amin, Pastor. Yan. Ang batong buhay sa amin, Sister Charmy, yung buhay talaga na bato na pag hinawakan mo, talagang sobrang tigas niya, talagang solid siya. Yeah? Pero may mga pagkakataon na itong batong ito, kaya ito tinawag na buhay, dahil ito ay minsan lumalaki, minsan siya ay basta sobrang tigas niya. Ang sabi ni Pastora, yung batong buhay, kahit yan daw ay buhay, Sister Charmy, pero Brother Matt, sa pagdaan ng mga panahon, ng mga taon, kaya dito may sinasabi kanina, laksa. Diba? Yun daw, Sister Charmy, na pagdaan ng mga panahon, sa tikatik ng ulan, yung batong buhay ay napipingas. Ibig sabihin, kahit ang lakas ng tao, Sister Maribik, pero dahil sa dami ng mga pagsubok sa buhay, sa dami ng malalaking problema, sa dami ng alalahanin, just like what's happening to David, masyado marami ng problema ang dumating sa kanya. Nagkadumating sa kanya ang discouragement hanggang sa nakalimutan niya ang Diyos. And again, tama si Brother Jay. We cannot laugh. We cannot simply undermine what others have taken to do what they did. Sister Alice, hindi natin lagi pwedeng tawanan ang ginawa ng iba sapagkat maaaring yun lang ang kanilang magagawa. Maaaring yun lang ang kanilang magagawa at that point. Kaya nagdesisyon na lang si David na mag-join sa kalaban. And it was an unkingly action. Amen? Marami mga Pilipinong ganun eh. Marami mga Kristiyanong ganyan. Madali magkunwari si Sir Alice. We can pretend to be okay even though we're not okay. Pupunta na ng church, kailangan okay ka na. Pero how many times do we have to go to the presence of the God? How many times we have to go to the throne to worship and we are not okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon okay tayo. Kaya mga kapatid, lagi nating ipinapanalangin ang lakas na nagmumula sa Diyos. Dahil kung wala ang Panginoon, kung wala ang lakas na nagmumula sa Panginoon, wala tayo. Lagi nating ipapanalangin lahat ang ating mga leaders
mga presidente natin, yung mga namumuno, lahat yan. Pinapanalangin natin every day, every night. Lang sa ating 8 o'clock prayer, lagi natin mga kapatid, ipinapanalangin ang mga tagapanguna natin. Pinapanalangin namin kayong lahat, ang mga kapatid natin, kay tayong lahat. Sa nangyayari ito mga kapatid, matira matibay dito eh. Hindi naman lagi tayong malakas. Kaya ito nangyari kay David, kaya makikita mo, Sister Alice, the Bible could have written in a very fancy fiction or non-fiction. Pero hindi eh. Even the rise and fall of David were all written here. Tama si Brother Jay na parang tayo si David. May mga kahinaan ding taglay ang tao. Laging may hina, may pula. Kaya wag mo laging expectin na yung lahat ng mga kapatid mo na laging malakas, laging malakas yan. Ang mga lalakas, minsan kahit malakas yan, nagpo-fall din yan. Kahit mga pastor yan, mga bishop yan, mga senior pastor yan, bumabagsak yan, nagpo-fail. Kaya nga sabi mga kapatid, huwag tayong titingin sa tao. Kasi pag tumingin ka sa tao, Sister Arlene, babagsak ka kasi nakatingin ka sa tao eh. Ang tingin mo lagi sa Diyos. Sister Cecil, the moment Peter removed his eyes off Jesus when he was on the sea, he stepped out of the boat. But when Peter removed his eyes off Jesus, he can see Jesus. And every time Peter was looking unto Jesus, he was standing on the water. The only time we can stand on the water, the only time we can conquer any problems is when we keep our eyes on Jesus. But the moment we remove our eyes off Him, that is the time when we begin to sink. Ito nangyari dito mga kapatid, na si David ay pumunta na sa kalaban, sumama sa mga Palestinians, yung kanyang mga tauhan na 600 men and families ay nandoon sa fortified cities o yung tinatawag nilang intramuros. Pero akala nila lagi silang safe. You see, you cannot be safe in the hands of the enemies. You cannot be safe without God. You cannot be safe. How can you be safe without God? How can you go ahead without God? But this is what's happening to David, and it starts to unfold the life of David. Si David also takes sides. In verse 28, verse 1 and 2, mas kinuha ni David ang side ng Palestinians against Israel. So he was in the territory. He was on the backsliding state. Alam nating mali yun mga kapatid. Alam nating mali yung makipagsabwatan sa mali. Amen. At ito ang nangyari kay David in verse 27, in chapter 27. Now jumping on to 28, ito na yung kay Saul naman, na siya ay nakipag-usap na doon sa babaeng espiritista. Mga kapatid, ito sasabihin ko ha, sa mga taga-Sorsogon, marami daw diyang espiritista. Alam mo mga espiritista, yung nakikipag-usap sa mga demonyo, yung may mga bolang kristal,
natatawagin ng mga patay. May mga ganyan, hindi ko alam kung meron sa inyo niyan, mga kapatid. Yung mga anong tawag doon, Sister Arlene, yung may mga tinutundos-tundos na mga karayom, ano yan? Kulam, yan, kulam. Yan. Sa bandang, Dumaguete, Pastor, marami. ano, Brother Jay? Sa Dumaguete po, Pastor, marami dyan. Ayan. Sikihor. Sikihor, sa mga Aklan, Antique. Yan, marami yan. May mga taong gumagawa niyan. Pero tandaan niyo mga kapatid, lahat ng mga yan ay kalaban ng Diyos. Bakit? Tumatawag yan sa demonyo eh. Yan may mga anting-anting. Iba yung anting-anting sa gigil ha. May mga tao kasi may anting-anting sa gigil, Sister Arlene. Alam mo yung, basta nakipag-usap ka, ay may anting. May taglay na anting. Yan. Basta gusto niyo makipagdebate, meron akong kamag-anak na ganun eh. Taga Batanga. Pag nakipag-usap ka, parang laging nasa husgado. Kamag-anak yata ni Pastora yun. Pag nakausap mo, para laging lalaban sa bista. Parang laging nasa korte. Wag na. Hindi na dapat maganon. Alam niyo yung paggawa naman ganyan mga kapatid, yan ay mga gawa ng kaaway. Gawa ng kaaway yan. Gawa ng diablo mga kapatid, yung mga anting-anting na yan. Now, in verse 5, when Saul saw the army of the Philistines, he was afraid. Saul was afraid. And his heart trembled greatly. Alam na ni Saul Sister Alice nawala na sa kanya ang Diyos You see, alam na ni Saul na wala na sa kanya ang Panginoon. At nung alam niya nang wala ang Panginoon sa kanya, he began to lose his courage when the Spirit withdrew from him. At ngayon napatay na si Samuel, lalong nanghina si Haring Saul. Kaya mga kapatid kayo, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong hahayaan na mawala ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo, sa atin. May mga tao kasi, alam mo yun, parang, sample, magagalit sa church, aalis sa church. Akala nila, ang kinakalaban nila ay yung church. Maranatha. Hindi naman No. Be matured. Kahit umalis kayo ng church, walang problema. Hindi naman sinabi na dapat sa Maranatha lang kayo magsisimba Pero huwag niyong hayaang galitin ang Diyos. Na sa pag-alis nyo, gagawa ang mga ibang tao ng usap, gagawa ng ganito, magpe-praise and worship, pero galit sa Maranatha. Paano ka makapagpupuri sa Diyos, Sister Alice? Okay, nasa iba kang church, Pero galit ka. Meron kang kinamumuhian. Kinapuputan mo yung Diyos ng Maranatha. Ano ba ito? Amin ba ito? Akin ba itong Maranatha? Sa pastor ba ito? Hindi naman. Do not forget that the bottom line, are you really serving God? Pag Diyos lang ginalit mo, kahit anong church yan. Pag nagalit ang Diyos, kagaya ni Saul. Gusto niya makipag-usap. Si Saul nakikipag-usap sa Diyos, nagtanong siya sa Diyos, sinagot pa siya ng Diyos, hindi. Galit ang Diyos sa kanya Yung may mga umaalis sa church, mga kapatid, nagtatampo sa church, galit sa church, pero nagpupuri naman sa Panginoon. Hallelujah! I surrender all. Pero galit ako dyan sa mga... Sinong niloloko natin? Do you think God can be mocked? Do you think God is stupid? Hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. Hindi tayo pwedeng kumanta ng I surrender all sa ibang church and then sinusumpa mo yung ibang church. Ito mga kapatid ay immaturity. Ito ay kahangalan. Hindi ito dapat sa Diyos. Akala ng mga tao mga kapatid madali ang ganito. Ito mga kapatid, we are
in the spiritual world. Yung paghamak sa mga pinuno at mga paghamak sa mga itinayo ng Diyos, mga kapatid, mag-iingat tayo. Si David nga kahit kaya niya nang patayin si Saul. Pero many times, twice, 3 times, kaya niya nang patayin si Haring Saul, pero ano sabi ni Haring David, kailanman hindi ko dudungisan ng aking mga kamay. Sapagkat yung taong yan ay binahira ng Diyos. Kahit anong sumapa niyan. Diba? Kahit anong sama. Pero kitang-kita na natin, nababasa naman natin na kung talagang papatay natin si Saul. Pero hindi Naging matalino si David. And that made him, Sister Arlene, the man after God's own heart. He understood the principle, the dynamics of life. Pag hindi natin na natutunan yung mga ganung bagay, hindi tayo nagmamature. Ito, nawala na sa kanya ang banal na espiritu, yung Spirit of God withdrew from him. Alam mo, yung kahit nagpupuri ka, ano kaya ang ginagawa ng mga taong yun, Kumakanta sila ng, "Oh, I love you with the love of the Lord." Pero, meron silang kinagagalitan. Alam, parang niloloko na. Siguro sabi ng Diablo, tama sabi nung nasa New Testament nagpapalaya sa mga demonyo yung ibang tao, Sister Cecil, mga hindi disciples, hindi mga apostoles ni Jesus. Sabi ng demonyo, kilala ko si Pedro, kilala ko si Juan, sino kayo? Bro mo, nagtanong ang Diablo ng ganon, Sister Charmy. Yung demonyo nagtanong sa nagpapalaya, sino kayo? Bro mo yun. Kaya, mga kapalit, sandali lang po. Mga kapatid, sorry, I'm just charging my ano pang kapatid, mga laptop ko. No, yun ang sinabi ng Diablo. Kaya mga kapatid, wag nating dadayain ang sarili. Ayaw ng Panginoon ganun Ang Panginoon, Sister Alice, ayaw ng Panginoon ng nagpupunwari. Nilipat ng ibang church. Akala nila pag lumipat ng ibang church, mas okay. Kaya ako, nag-iingat ako sa mga lumilipat ng church. Iningatan ko yan. Dami pumunta sa church natin. Nagtatanong ako, bakit? Mag-iingat ka dyan yung lumilipat. Kaya ako sa mga, attorney, nakakita ko ng boyfriend, ng papa. O ano nangyari? Kwento mo sa akin. Sabi, makikinig ako, ganito yan Okay. Ilang taon na yung papa mo? Yung boyfriend ko po, 55 years old, o minsan 65 years old. O talaga? Nakita, saan kayo nakita? Starbucks po sa Golders Green. O talaga? O ilang na yan? May asawa ba yan? Naku, hiwalay po. Ha, hiwalay? Ilang beses? 5 po. Ay, di pang-6 ka na. Naku, mag-iingat ka, kapatid. Kasi meron na siyang history Di ba? Bagamat hindi natin yung hinuhusgahan ng tao, Sister Christy, pero tandaan mo, nakakalima na siya. Ano namang kaibahan mo sa kanya sa ibang naging yung 5 nauna? Maliban na talagang magbago talaga siya at mag-iisupo niya ang buhay sa Panginoon. Pero sabi ko, kapatid, humanda ka. Huwag kang mag-iisip na may milagro o may himala na yung lalaking yan talagang magiging mabuti agad, na perfect yan. The fact na may 5 na yung pinakasalan at lahat diborsyo ang naka-endingan yan, kapatid, humanda ka. Why? Because history repeats itself. Titingnan mo ang kasaysayan. Paulit-ulit lang yan parang tubig.
yung ating yung ininom ni Cleopatra, Sister Cecil, Sister Christy, yan daw ay iniinom din natin. Paulit-ulit lang ang tubig, nire-recycle. Kaya yung mga palipat-lipat na mga membro, magtatanong ka, bakit ka umalis? Kasi siyempre pag umalis ang mga tao, Sister Alice, may sasabihin lagi, either galit sila sa member, minsan ganon. O minsan galit sila sa church, galit sila sa pastor. Lagi silang may galit. Nakailang church ka na? Galing po ako ng ganon, ng JA ganon, ng JI ganon, ng ganito. O lahat na lang ng church, napuntahan mo na. Baka naman hindi naman church ang may mali, baka naman ikaw na, kapatid, kasi ang dami mo na napuntahan. Lahat na lang ng church, napuntahan mo na. Magtataka na tayo. Amen ba, mga kapatid? Kasi, minsan tatanungin din natin ang sarili natin. O yung taong yun. Kasi baka wala nang spirit sa kanya. Kasi ang taong palipat, kaya minsan, ayoko ng palipat-lipat. Kaya kita mo, kasabihan sa matatanda, alam ito ni Sister Maribig. Sister Maribig, nasaan ka na naman dyan? Baka mamaya sumusubo ka na naman ng pinggan dyan. Mamaya kumakain na naman sa bagay, 9:30 na ngayon, Sister Maribig eh. Tama ng pagkain ito. Hindi lang siguro namin narinig yung kalantog ng kutsara at tinidor mo, Sister Maribig ha. Now, bakit yung tinatawag Sister Maribig? Sa Batangas kasi, may kasabihan kami, hindi ko alam kung alam nyo ito, Sister Cecil ha. Sa amin, bawal lumipat ng upuan pag kumakain. Palagi kami may sariling upuan, doon lagi kami uupo, Sister Charmy. Hindi ka pwedeng palipat-lipat. Lalo na pag kumakain ka na, naku, huwag kang lilipat. Dahil pag lumipat ka, Sister Charmy, may kasabihan ng Batanggenyo, ay pag ikay lumipat, ikaw ay magpapalit ng maglilipat ka rin ng asawa. Mahirap ang palipat-lipat. Kung saan kayo, dyan na lang kayo. Huwag na kayong palipat-lipat. Oh. Yung mga kababayan, ang dami-daming boyfriend. May boyfriend dito, may boyfriend doon. Sino baga ang pipiliin mo? Talo mo pa si Alma at si Lorna at si Fe. Amen. Nawawala ang bahid ng Panginoon eh. Pagpalipat-lipat. Ayaw ng Panginoon ng palipat-lipat. Bakit nawawala ang Diyos? Wala ang Diyos sa mga taong double-minded. Tama sabi ng Panginoon, ang sino man nag-aalinlangan ay parang isang bangkang inililipad ng hangin kahit saan dalhin. Ayaw ng Panginoon ng pabago-bago ang isip. Now, ito ang nangyari mga kapatid. So, kahit makipag-usap si Saul sa Panginoon, the Lord did not answer him. Tahimik ang Diyos. Galit ang Diyos eh. Either by dreams, Sister Maribig, nandiyan ka na. Nandiyan ka na naman. Either by dreams or by Urim or by the prophets. Amen? Ang Diyos pag nagtampo, grabe din eh. Pero tingnan mo ito, Sister Mirna. Sabi ng Panginoon sa 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then, so nandun yung dynamic, Sister Cecil. Kailangan, tao ka ng Diyos. If my people, kailangan tao ka ng Diyos. Kasi kahit tumawag ka ng tumawag sa Panginoon, pero hindi kanya tao, hindi kanya kilala, hindi mag-work yung formula. If my people, number 1, who are called by my name, number 2, shall humble themselves, number 3. Kailangan ibaba mo ang sarili mo, Sister Mirna. Kailangan mababa sa Diyos. Kaya mahalaga yung mababa. Mahalaga yung nagpapakumbaba. May mga tao sobrang taas. May mga tao mapagmataas. Yung ikukorek mo, ikaw pa ang mali. Kaya minsan, ayaw ko na rin mag-correct. Kasi pag ikinurek mo itong taong to, alam mo, lalabanan ka niya. Shall humble themselves and pray. Kailangan mag-pray ka sa Panginoon. And seek my face. Bakit tayo umaawit, Sister Charmy? Bakit tayo nagpe-praise and worship? Praise,
Masaya? Worship, mabagal. Hinahanap natin ang face ng Diyos. Pinabababa natin ang banal na espiritu sa ating kalagitnaan. Yun ang kahalagahan nun. Kaya gusto ko nung unang panahon talaga, Sister Christy, yung mga nanghaharana. Naalala mo ng mga 1990s, pag nanliligaw kami, Sister Mirna, meron pa kaming floppy disk. Alam mo yung malaking ganon? Papadala namin sa mga nililigawan namin, Brother Matt, ang dami mga nanliligaw pa tayo. Magpapadala ka ng floppy disk, tapos may mga kanta pa doon. Yan. Nung unang panahon, ng mga 1950s, hinaharana. Sister Alice, na inabutan mo ba yung harana? Sister Mirna, inabutan niyo po yung harana. Sino rito yung mga umabot ng harana? Siyempre tayo, mga 19... Hinaharana mo ang Diyos. Kaya minsan, pagka ikaw ay naliligo, kumanta-kanta ka. Kailangan mong haranahin ang Diyos. Bakit? Kailangan mong hanapin ang Diyos. Yun ang wala kay Haring Saul. Tanong lang siya ng tanong. Sabi rito, and Saul inquired of the Lord. Wala sa kanya ang Diyos. Galit sa kanya ang Diyos. Diba? Ano siya nandiyan si Brother Dennis? Diba? For example, Brother Dennis, galit may tampo sa'yo si Sister Marivic. Dapat, Sister Brother Dennis, pupunta ka na agad ng M&S. Hanapin mo na agad ang chocolate section. O ang flower section. O bago makipag-usap ka kay Sister Marivic, sweetheart, pasensya ka na naman, ikaw naman, Arga ako yung may dalang chocolate din, ari ata yung magkape muna din, Ganon. Brother Jay, pagka medyo may tampo sa atin si Sister Ami, o sino ba dyan, o Brother Joe, si Sister Christy, kailangan hindi yung basta mo lang kakausapin, talagang hindi kanya papansinin kasi wala kang ginawa Pero ang formula, Brother Matt, 2 Chronicles 7:14. You have to humble yourself. Pasensya ka na, sweetheart. Okay na pabiglalaan. Pray. O kailangan, pasensya ka na. At hanapin mo siya. At kailangan, baguhin mo na. Ako hindi ko nagagawin ulit yung. Kala ko naman okay lang sa iyo ang abdobo naluto ko apritada. Pasensya ka na. Then, sabi ng Panginoon sa Arlene, I will hear. Kailangan, gawin mo yon. Kaya sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yung mga dynamics na yon, I will hear from heaven and sabi ng Panginoon, I will heal, pagagalingin ko ang inyong bayan. Pero pagagalingin ang bayan, talinghaga yun, Brother Matt, ha? Yung I will heal your land, talinghaga yun. Bakit? May sugat ang bayan natin. Ang Pilipinas may sugat. Ang buong daigdig may sugat. May problema. Malibang dumating ang Diyos, itong problema nararanasan natin, hindi na tayo makanda umayaw. Hindi na malaman ng mga expert kung paano ano bang vaccine ang pwede. Lahat na lang ng vaccine, tinurok na. Iba-iba nang tinuturok. Minsan ang iba, combine. Ang iba, pare-parehong AstraZeneca. Ang iba, pinag-combine na Pfizer, Moderna. Wala. Ganun pa rin. Ngayon sa Pilipinas, Sister Mirna, di ba dati may Delta variant? Ngayon, Lambda variant. Kailangan natin ng Diyos. Malibang matutunan ng taong tumawag sa Diyos. Maniwala, manalig, manampalataya sa Diyos. Hanapin ang kanyang mukha. Seek my face. Gusto ng Panginoon yung hinahanap mo yung Sister Charmy. Yung pagkanta mo, Sister Charmy, nako. Gusto ng Panginoon yun, hinaharana mo siya. Diba? Yung mga dalaga ng unang panahon, mga 1940s, pag hinaharana mo, O Bebang. O Bebang. Kasi nung Bebang nung unang panahon, magandang pangalan yan, Sister Mirna. Sa gabing madilim. Sa gabing madilim. Si Bebang, lalabas yan. Diba? Kasi may humaharana. Tapos bubuhos. Diba, Brother Johnny? Alam mo yung mga unang panahon, diba? Inaharana natin sila. At paglabas noon, siyempre, alang naman tawagin mo, Oy, Bebang! 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 Walang sasagot. Kasi hindi ka nangaharana Yun ang dahilan nun, mga kapatid, bakit tayo umaawit sa Diyos? Lahat ng mga churches ngayon umaawit, himno, mga salmo. Bakit may awit sa Bible, yung Psalms?
Bakit natin binabasa yun? Yung lahat ng yun, awit yun, Sister Arlene. Binabasa natin ngayon siya as a literal written literature, pero actually, awit yun nung unang panahon. Inawit yun ni David. At yun ang naging sikreto nila. Hinahanap nila ang muka ng Diyos. Itong si Saul, wala. Hindi niya hinanap. Wala kang makikitang pagbabago sa buhay. Kaya kahit nakikipag-usap sa Diyos, tahimik ang Diyos. Di ba? Alam niyo mga kapatid, kailangan maunawaan natin ang Panginoon. Bagamat napakaliit natin para unawain ang kalakihan ng Diyos, pero kahit papaano, mauunawaan natin. May nagtanong sa akin last week. Sabi niya, Pastor Don, bakit po nalaman ni Noah na ang dapat ihandog, dapat siyang mag-build ng altar? Ang nagturo sa kanya, si Matusila. Tinuro ni Matusila sa kanya na ang gusto ng Panginoon, ayaw ng Panginoon ng trigo. Ayaw ng Panginoon ng mga pananim. Ayaw ng Panginoon ng prutas. Ang gusto ng Panginoon, hayop na may dugo. Kaya, di ba, nagkaroon tayo ng biruan na ang gusto ng Panginoon, inihaw, grilled. Kasi pag umaabot sa ilong ng Panginoon, Sister Christy, ang mabangong samyo ng sinunog na hayop, yun ang embodiment, ang typical na pagsunog, yung lamb, nakakaabot sa nostrils ng Panginoon. Paano nalaman ni Noah? Because of Methuselah. And Methuselah was the oldest man ever lived, Sister Mirna. Nagpang-abot si Adan at si Methuselah. Si Methuselah is a great-great-great-grandson of Adam, the first man ever lived, the first man created by God. At nagpang-abot si Methuselah. Nalaman ni Methuselah sa kanyang lolong si Adan na sinabi ng Panginoon kay Abel at kay Cain, mas pinahalagahan ko, mas pinarangalan ko ang handog ni Abel. Itinuro ni Methuselah kay Noah the same dynamics, the same principle of how to make an offering. Because alam natin yon that as the Old Testament unfolds, malalaman natin na yung hayop na ini-offer, iniaalay ng mga unang mga tao sa Biblia ay nagpapakilalang ang pagdating ng Panginoong Hesus. Kailangan natututo tayo. Nalalaman natin kung ano ang gusto ng Diyos. At ito ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kailangan hanapin mo. O, nagkasala ka, kumanta ka na, magsisi na tayo. Mali na tayo eh. Pero si Saul wala. Alam mo yung kanyang puso, parang bato na ang kanyang puso. Kasi hindi talaga siya ang pinili ng Panginoon eh. Si Saul kasi ay pinili ng mga Israelita. In verse 15 to 18, sabi ni Saul, God has departed from me. Yung pinakamasakit. Yung kahit hanapin mo ng hanapin ng Diyos, pero umalis ang Diyos sa'yo. You see, Sister Alice, God will never depart from a man until the man made that decision to depart from God. Kaya makikita mo mga kapatid, pag nagbabasa ka ng Bible, John 15 chapter 6. If anyone does not remain in me, look at this word, Sister Arlene. If anyone does not remain in me, Jesus talking. At ito mga kapatid, the Word of God. Ito yung Word of God. Because Jesus was talking. Jesus said, if anyone does not remain in me, Jesus said, he is like a branch that is thrown away and withers. Sa daw ay isang parang sanga na itinatapon at natutuyo. Such branches are gathered up, thrown into the fire, and burned. In verse 7 of John 15, but if you remain in me, and my words remain in you, you see, ask whatever you wish,
and it will be done for you. Jesus talking. So the technique, Sister Cynthia, is the remaining. You have to make that decision to remain, to keep holding on to God. But the moment bumitaw ka na sa Diyos, hindi ang Diyos para amuin ka ng amuin. Hindi ang Diyos para bibihin ka ng bibihin na, bumalik ka. Magpapadala pa ng cake, bililibre pa sa ganito para bumalik ka sa church. No. Pag tinignan mo ang logic ng prodigal son, Sister Alice, tingnan mo yung kaya makikita mo pag napagtagni-tagni mo yung mga logic, yung mga principles, look at the logic. Sabi ng Panginoong Jesus, Brother Matt, the kingdom of heaven is like this. Ang kaharian ng Diyos, Jesus talking, ang kaharian ng Diyos ay ganito. Ganito kami sa langit. There was a man. There was a rich man, a rich father. He had 2 sons. Di ba nagkwento sa Jesus, darling? Yung alibughang anak. Yung anak na naglustay ng mga pera, umalis, nilustay ang lahat ng pera. Wala kang mababasa doon, Sister Alice, na hinanap ng ama yung anak. Wala. Wala kang makikitang hinanap o pinahanap, no. At the last verse ng talatang yun, Sister Mirna, that man, that son, who squandered all the money of his father, thought na yung alipin ng kanyang daddy na mayaman ay mas masarap pa yung kinakain kaysa sa kanya. That boy made the decision that I will arise and I will go back to my father's house. Ang desisyon nagmula lagi sa tao. Kaya sabi ni Jesus, if you remain in me, I will remain in you. Hindi sinabi ng Panginoon na even if you don't remain in me, I will still remain in you. Walang sinabing ganun eh. Bakit? Magiging salaula. Masasalaula ang Diyos. Kasi kahit pala maging masama ang tao, mananatili ang Diyos eh. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, if you remain in me, Brother Matt, and my words remain in you. So kung mananatili ka sa akin at ang salita ko ay mananatili sa iyo, susundin mo ang lahat ng mga utos ko. Sabi ng Panginoong Jesus, ask whatever you wish and it will be done for you. Jesus said this is to my Father's glory. Ito ay para sa kaluwalhatian ng aking Ama, so that you bear much fruit, para kayo ay magbunga, and proving to be my disciples. So yan ang sinasabi ko mga kapatid. Kaya nung umalis na ang Panginoon kay Saul, wala na siya eh. Umalis na ang Diyos sa kanya eh. Because naunang nawala si Saul sa Diyos. Nagmatigas si Saul sa Diyos. Ay ang mahirap kasi niyan, Sister Arlene, yung mapabalik mo ang Diyos, ay ang hirap. Yung mapababa mo yung Holy Spirit, ang tagal niyan. Hindi yan automatic. Kaya di ba usually natatandaan mo, pag nananalangin tayo, Panginoon, halika. Calm down, Holy Spirit. Kaya kinakanta lagi ni Sister Ami, Come, Holy Spirit. That is harana yon, Sister Arlene. Pagharana yon sa Holy Spirit. So that the Holy Spirit will come down and become a part of the ministry. Maraming churches. But the question is, does God come down? Does the Holy Spirit come down? That's another question. Nandun ba ang Diyos? Oo, tinatawag mo ang Diyos. Oo, may church kayo, pero nandyan ba ang Diyos? Tanungin niyo yan. Mararamdaman mo naman yan pagpasok ng church eh. Pagpasok mo ng church, Sister Christy, mararamdaman mo, you will sense the work of the Holy Spirit. Hindi tatago ng Diyos sa iyo yan. Mararamdaman mo, there's something in this church. Nararamdaman ko, yung Holy Spirit nandito. Kayo ba mga kapatid, pag pumupunta ba kayo sa Maranatha, nakikita nyo, nararamdaman nyo ba ang Holy Spirit? Taas yung mga kapatid, pakilike nga kung nararamdaman nyo ang Holy Spirit sa church natin. Pag hindi kayo nag-like, either kumakain kayo, hindi kayo makapag-like dahil sumusubo kayo. Mga kapatid. Amen po, Pastor.
Ayan, okay tama mga taga-Israel, nag-amen pa. Amen. Italy po yun. Italy. Italy. Ang mga taga-London, di maka-amen kasi mual yan. Amen po, pastor. Amen. Amen. Sabagay mga kapatid, oras ng pagkain nito at naunawaan ko yan. Pero nakukuha niyo mga kapatid, iba ang... Marami nakapagsabi niya sa atin, Brother Johnny. Marami nagpunta sa church natin. Pero marami nagsasabi na, iba ang naramdaman ko dito sa church na ito. Hindi ko pinagmamalaki ang church ng Maranatha. Hindi natin ipinagmamalaki yan. Wala tayong karapatang ipagmalaki. Pero tanungin mo ang mga nagpunta ng church. Either, nandito ang Holy Spirit, magaling ang nagtuturo, magaling ang preacher, masarap ang pagkain, masarap ang halo-halo, masarap ang siomay, masarap ang adobo. Lahat masarap sa Maranatha. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Kaya I'm encouraging you mga kapatid na kayo mag-attend ng ating church. Ibang-iba ang talagang pag nasa Maranatha. Nandoon ang Panginoon eh. At pag nandoon ang Panginoon mga kapatid, hindi tayo natatakot. Kahit umalis na, may maraming umalis, pero sino bang tinatakot nila? May mga taong ganun. Nagsimula ng ibang church, nagsimula ng ganito. Pero galit naman sa Maranatha. Ay, sabi ko, anong kinakanta nila doon, Sister Cynthia? Hindi ka pwedeng kumanta doon ng I Surrender All. Hindi ka pwedeng, siguro pwede mong kantahin doon sa ganun church, Sister Cynthia. Alam ko nakakantahin nila. Create in me a clean heart, O God. Yan. Siguro dapat magkaroon ng creation ng bagong clean heart. Pero hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na marami kang kinagagalitan. Amen ba mga kapatid? Now, patuloy tayo mga kapatid. Ano ang sabi rito nung nakikipag-usap si Saul kay sa Diyos? Sabi ni Saul, what should I do? What I should do? Saul was seeking for guidance on what to take, on action. What action to take to fight the Philistines. You see mga kapatid, pero Sister Arlene, it's too late for Saul. It's too late. At sinabi rito mga kapatid, because you did not execute his fierce wrath upon Amalek, therefore the Lord has done this thing to you today. Ipinaalala ni Samuel, patay na si Samuel, Sister Mirna, pero ipinaalala ni Samuel, yung espiritu ni Samuel na namatay, ipinaalala kay Saul, natatandaan mo, ipinapatay ng Diyos sa'yo si Amalek. Pero hindi mo pinatay. Hindi mo ginawa ang utos ng Diyos. Kasi galit ang Diyos sa mga taga-Amalekita eh. Hindi ginawa ni Saul. Sabi ng Panginoon, therefore, kaya, the Lord has done this thing to you today. This day. Kasi mga kapatid, ito lagi ang sinasabi ko sa mga tao at even sa mga OFWs at sa mga Kristiyano. What we are today is the result of our decision we made yesterday. Kung ano ka ngayon, yan ang decision mo kahapon. You did not just arrive to London for nothing. It was a result of the decision you made in the past. Your tomorrow is the fruit of your seed today. So your now is the seed for the next. Sister Cecil, pwede mo ilagay yan sa iyong, you see? Your now is your seed for the next. So make sure na yung decision mo ngayon, Sister Mirna, ay tama. Kasi pag mali ang decision mo ngayon, sigurado sa susunod na mga panahon, babalikan ka at babalikan yan eh. Kagaya nito, ginawa nito ni Saul. Kasi lumalabas na in 1 Samuel 15, it was about 15 years or so. 15 taon na, Brother Matt, ang nakalipas eh. 15 taon na nakalipas, noong nangyari yung hindi pinatay ni Saul ang isang Amalekita, yung hari ng Amalekita. At akala ni Saul, nakalimot na ang Diyos.
Hindi nakakalimutan ang Diyos eh. Ipinaalala ulit sa kanya ni Samuel eh. 1 Samuel 15:28 to 29. Samuel told Saul, "The Lord has torn the kingdom of Israel from you today, and has given it to a neighbor of yours who is better than you. For God is not a man that he should change." Hindi pa, akala ni Saul, nagbago na ang isip ng Diyos dahil matagal na. Pero hindi nagbabago ang Diyos eh. Isa yan sa karakter ng Diyos, Sister Christy. Pag binasa mo ang Book of Numbers, the Lord God is not like a man that He will change. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya yung desisyon ng Diyos, yung galit ng Diyos dati, 15 years ago, 20 years ago, hindi pa rin nagbabago. At sinabi ni Samuel kay Saul, yung kanyang kapalaran, verse 19 ng 28. Moreover, the Lord will also deliver you, the Israel, with you into the hand of the Philistines. Pag binasa natin sa Tagalog, mga kapatid, verse 19. Ikaw at ang buong Israel ay ibibigay ni Yahweh sa mga kamay ng Pilisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Durun mo yun. Imagine mo, Sister Arlene, no? Imagine mo, Sister Mirna, may taong nakakabasa ng ending mo, di ba? Mirna, ito ang ending ng buhay mo. Diba? Ito nangyari kay Saul. Binasa ni Propeta Samuel ang kanyang ending. Amen. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay sapagkat niloob na ni Yahweh. Pinabayaan na ni Yahweh. Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Yung pabayaan tayo ng Diyos, ayoko nun. Nakakatakot yun. Masarap kasi yung simple lang ang buhay. Maganda ang buhay kasama ang Diyos. Amen. And then, nalaman ni Saul learned from Samuel that he would die next day. And then, ang sabi ni Saul, "What should I do?" Hindi na sumagot si Samuel, Sister Mirna. Why? Because it was too late to do anything. Ang pwede lang sabihin ni Samuel, Brother Matt, ay yung mangyayari sa kanya. But God's judgment was already in motion. Yung hatol ng Diyos, trigger na siya eh. Lumalakad na siya eh. So hindi mo na pwedeng pigilan yun. Sayang. Sayang yung buhay. Pero alam mo kung naging kagaya lang siya ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah, Sister Mirna, hinatulan na rin ng propeta. Ilang araw na lang mamamatay ka na. Alam mo ginawa ni Haring Hezekiah, Sister Mirna? Nagpunta siya sa Diyos, nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, bakit naman papatayin mo na ako? Hari yun, Brother Matt, ha? Hari. Sabi ni Haring Hezekiah, Panginoon, wag mo naman po akong patayin. Kasi ganito, Panginoon, marami pa akong gagawin. Panginoon, natatandaan mo, naging mabuting hari ako sa iyo. Panginoon, wag mo naman kalimutan, naging mabuti ako sa mga taga-Israel. Panginoon, naging mabuti akong alagad. Panginoon, ginawa ko ito para sa templo mo. Panginoon, ipinaalala ni Hezekiah ang kanyang ginawa sa Diyos. Alam mo, Sister Mirna, sabi ng Bible, nagbago ang isip ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, I will add up another 15 years of your life. Binago ng Diyos. Nagbago ang Diyos. Bakit, Brother Matt? Yung mga ginagawa natin, Brother Matt, yung pagluluto mo yung paghahalo-halo mo, Brother Matt, yung siomay,
Yung mga paglilingkod nyo, Brother Johnny, yung mga salmo, yung mga niluluto ninyo, mga ng kung ano-ano, yung mga cake. Nakakatawa yan, pero yun ay paglilingkod sa Diyos. Yan mga kapatid ay paggawa ng tungkulin sa Panginoon. Maaalala yan ng Diyos. Bakit, Sister Mirna? Sabi ng Panginoong Hesus, sino man sa inyo magbigay ng isang basong tubig sa aking mga alagad? Natatandaan ninyo, nung ako ay napunta sa ospital, dinalaw ninyo ako. Nung ako ay nagutom, pinakain niyo ako. Nung ako ay nauhaw, pinainom niyo ako. Nung ako ay nahubaran, dinamitan ninyo ako. Sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka namin nakitang napunta sa kulungan at dinalaw ka namin? Kailan ka nagutom at pinakain ka, nauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka nahubaran at ikaw ay binihisa namin? Anong sabi ng Diyos? Ni Jesus, God's Word, Sister Alice, God's Word. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam, nang lahat ng ginagawa ninyo sa mga taong maliliit na ito, hindi nyo ginagawa sa kanila. Ginagawa nyo sa akin. Kita mo yun? Buruin mo yun. Hindi lang isang basong tubig ang dinala mo sa church, Sister Maribik. Naglagay ka pa ng coke, nilagyan mo pa ng lasa. Edi, sobrang gantimpala niyan sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Kaya yung ating ginagawa, yan ay binibilang ng Diyos. Merong aklat ang Panginoon, Sister Mirna. Mirna, August 25. May isang tara ka. Kaya, pwede mong ipaalala sa Panginoon yung kagaya ni Hezekiah. Pero si Saul, wala siyang masabi eh. Wala siyang masabing maganda. Kasi lahat ng ginawa niya, pagsuway at paglaban sa Diyos. Wala. Wala tayong pinag-uusapan. Hindi mo pwedeng gayahan si Hezekiah. Kasi pwede ka makipagmakatwiranan sa Diyos. At gusto ng Panginoon nyo, minsan ay nakikipag-rebuttal ka. Sister Arlene, gusto ng Panginoon marunong kang makipaglaban. Mga kapatid, konti na lang, last 8 minutes on my clock. Gusto ng Panginoon marunong kang makipag-argument. In a nice way, in a respectful way. Gusto ng Panginoon marunong kang Panginoon. Natatandaan mo, Sister Cynthia, na yung isang babaeng may isang babae na Panginoon, sabi niya, Panginoon, pagalingin niyo po yung anak kong babae, may sakit po siya, mamamatay na po siya. Sabi ng Panginoon, sino ka? Di ba taga Samaria ka? Di ba Samaritana ka? Naparito ako, para lang sa mga taga-Israelita, hindi ka Israelita eh. At itong mga tinapay na dala ko, sabi ni Jesus, God's Word, Sister Alice, God's Word, because Jesus was talking. Sabi ni Jesus, itong mga tinapay na dala ko, mga pagkain dala ko, para lang sa mga anak ko to. Hindi para sa mga aso. Buron mo, tinawag na aso yung babae. Parang masakit sa kanya yun, di ba? Parang, sakit naman magsalita nitong Jesus na ito. Pero anong sabi ng babae, Sister Bena? Opo, Panginoon, tama po. Pero kahit po mga aso, ay may karapatang kainin ang mga mumo at ang mga crumbs na nalalaglag sa hapag. Narinig ng Panginoong Hesus yun. Sabi ng Panginoon, grabe ang pananampalataya ng babaeng to. Sige, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Pagbalik ng babae sa bahay, magaling ang anak niya. Bakit? God is teaching us to tell Him na nananampalataya tayo, may tiwala ka sa Kanya, at may masasabi kang, Panginoon, alalahanin mo naman to. Natatandaan mo yung lalaki na kapako sa krus, Sister Christy? Sabi ng dalawang lalaki nasa kanan at kaliwa. Sabi nung nasa kaliwa, Oy, Jesus, di ba Diyos ka? Sige nga, kung talagang Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo, sama mo na kami. Sabi nung nasa kanan, Hoy, grabe ka ha. Talaga, tayong dalawa, dapat mamamatay tayo dito dahil talaga namang magnanakaw tayo. Pero ito nasa gitnang to, walang kasalanan to. Alam mo yung mga magnanakaw, alam nila na hindi nila kasama sa Jesus eh. Brother Matt, alam mo yung mga magnanakaw, Sister Mirna, alam nila ang kapwa magnanakaw. Tama ang sabi ng lalaki nasa kanan. Panginoong Jesus, pag naman nasa langit ka na, huwag mo akong kalimutan ha. Yun lang ang sinabi ng lalaki. Sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Nung namatay ang lalaking yun, nasa paraiso na kaagad siya. Bakit?
Nandoon yung pananampalataya ng lalaking yun. Ipinaalam niya kay Jesus. Jesus, Panginoon, nananampalataya ako, Diyos ka. Panginoon, wag mo naman akong kalimutan. Yun lang salita na yun, Brother Matt, ha? Nagpaligtas yun sa lalaking yun. Dinala siya ng Panginoon sa paraiso. Bakit? May paniniwala siya eh. Ito ang wala kay Haring Saul. Wala siyang pagpapakababa, wala siyang pagsisisi, hindi niya hinahanap ang Diyos. Wala siyang pagpapakitang nananampalataya sa Diyos. Nagtatanong lang siya. Kasi hari siya eh. Amen ba? Kaya minsan mga kapatid, mahirap yung mayabang. Kailangan pagkausap mo ang Panginoon, laging mababa. Panginoon, opo, Panginoon. Amen ba? And then mga kapatid, in verse 20, then immediately Saul fell full length on the ground and was dreadfully afraid because of the words of Samuel. And there was no strength in him, for he had eaten no food all day or all night. May mga tao kasi mahihina. Alam mo kung bakit, Sister Mir, na kaya nanghihina ang mga tao? Minsan hindi sila kumakain. Yung mga diet ng diet, hindi kumakain, kaya mahihina ang katawan. Amen pa? Kaya maganda, para kayo hindi manghina. Look at Haring Saul. Because he had not eaten any food all day, all night, he has no strength. Oh, amen ba mga kapatid? Kaya maganda, para kayo lumakas, kumain din kayo ng tama. Amen ba mga kapatid? Yun lang ang nakikita ko doon. Because of the words of Samuel, hinang-hina si Saul. Kasi alam niyo, mamamatay na siya eh. Kahit naman sino eh. Ikaw kaya. Malaman mo na bukas mamamatay ka na. Manghihina ka. But far worse to that, Sister Mirna, was the knowledge that the Lord God was his enemy. Mas malala doon sa nalaman niyang mamamatay na siya. Pero isang pinakamalala pa doon, mismong ang Diyos kalaban ni Saul. And the Philistine ay kalaban niya pa ang Diyos. Saan ka pa? Sino pang kakampi mo? Ay di wala. Okay lang sana, Sister Arlene, kung kalaban ni Haring Saul ang lahat ng kaharian sa buong mundo eh. Basta kakampi niya ang Diyos? Wala. Kakampi mo ang Diyos eh. Pero yung kalaban mo na ang lahat, kalaban mo pati ang Diyos, saan ka pupunta? Ay di wala ka na pupuntahan. Kaya dapat kakampi lagi natin ang Diyos. Dapat lagi si Tracy, hinahanap mo ang Diyos. Panginoon, samahan mo ako. Amen? Last 2 minutes. Ito na naman yung si Madam something. Sabi ni Bishop, pag daw sabihin ng pangalan ng Madam na yun eh. Yung espiritista. Pareho naman sila. Yung espiritista, tumatawag sa mga demonyo at kalaban sila ng Diyos. Mga kapatid, tapusin ko na yung 29. Isa lang to kapatid. Konting-konti lang ito. The Philistines reject David. Ito na yung nagpanggap si David na kunwa-kunwari, kakampi siya ng mga Pilisteo. Amen. At yung mga prinsipe ng Philistines, natatandaan mo, Sister Mirna, Goliath was a Philistines. Di ba? Imagine mo yung pumatay dun sa hero nyo, ngayon, pumupunta sa kaharian nyo para kakampi. Nakakatakot yan, ha? Kaya ngayon, natatakot yung mga oposisyon, mga dilawan, na si Ping Lacson at saka si Tito Soto. Naku, parang nagpapanggap daw na kakampingin ng oposisyon. Kaya ngayon, Sister Ali, pag-aaralan mo ang takbo ng ating politics. Si Ping Lacson at saka si Tito Soto daw, parang sala sa, hindi kami oposisyon, hindi rin kami maka-government, hindi rin kami oposisyon, nasa gitna kami. Naku, nakakatakot yan, nasa gitna. Yung palipat-lipat ng pa-jump-jump, yung lumilipat, yung balimbing, lumilipat ng partido. Amen ba mga kapatid? Kasi ito nangyari kay David eh. Dati pinatay niya si Goliath na isang Pilisteo, ngayon kumakampi ngayon si David sa kanila.
Eh ngayon, pagdududahan mo ngayon, ang integrity niyan, mahirap yung lumilipat. Nakakatakot. Amen ba mga kapatid? Tamo sabi, is this not David, of whom they sang to one another in dances, saying, the faith-filled victory over Goliath seemed like a distant man. Ito yung kumakanta sila ng magandang awit kay David eh. Di ba si David ito, na pumatay kay Goliath? Eh bakit ngayon nandito siya? Kaya maraming prinsipe na nagalit kay Haring Akis. Maraming nagagalit kay Haring Akis kasi nga, tinanggap niya si David. Ganon din kayo mga kapatid. Minsan kailangan mo magkaroon ka ng discerning spirit. Amen. Yung bang taong kausap mo ay talagang mapapagkatiwalaan o hindi. Kaya lagi sa mga contract, yung mga nagpapagawa ng bahay, lalo na pag Pilipino ang gagawa, dapat may kontrata. May nagpagawa ng bahay dito, mga kapatid, isang kapatiran natin. Pastor, eh itong contractor na ito ay napakagaling. Daming mga nagpagawa sa kanya. O, hindi maganda ka ako. Eh, Pilipino, Brother J. Sabi niya, kanong estimate ng nagpapagawa sa ng bahay? Naku, ano po, 25,000 pounds po. 25,000 pounds. Eh, nasa ng kontrata? Nasa ng usapan niyo? Eh, wala po, verbal lang. Verbal, 25,000 pounds. Naku, kapatid. Hindi ako papakayag niyan. Bakit? Kasi pwede kong tablahin yan eh. Hindi po kasi mabait naman po siyang kausap. Ay naku, kahit mabait pa. Yun yung marriage contract, may contract eh. O, pwede bang, siya Maribik, Dennis, tayo, Maribik, tayo kakasal ha, tayo magpapakasal, secret wedding ha, walang kontrata. Naku, nakakatakot yung mga nagpapakasal, walang kontrata. Kaya pag nagpakasal kayo, dapat lagi, Sister Christy, may primahan. Eh bakit? Sister Ami, natatawa ka. Pag pinakasalan ka ni Brother J, sabi ni Pastor, kailangan may kontrata. Kaya may marriage contract. Iba na. Iba ang, Sister Cecil, iba ang may kontrata. At baka mamaya magkatakbuhan. Dito na nga, Sister Mirna, nagpagawa nga siya. Sabi ko, ano ang ilalagay sa anong klase ng iyong gas range? Sabi niya, ang pinag-usapan po namin, ganitong brand. Diyos ko, Brother Matt, dinatapos na ang gawaan. Naku, muntik nang masunog yung flat. Muntik nang masunog. 4 na bumbero ang nandun sa bahay. Kasi, isinaksak yung kung ano mga gadget, iniwanan, hindi mo may demanda. Walang kontrata. Di natapos na, okay, nalinis na yung sunog, hindi naman nasunog talagang sunog. Nasunog lang yata ang floor. Nako, yung mga ikinabit ng mga gamit, mga substandard. Ang pinag-usapan, ganitong klaseng mataas na standard, yung talagang dekalidad, nako, ang ikinabit, mali. Attorney, ano pong gagawin ko? Eh, wala ka na magagawa. Wala ka namang kontrata eh. Kaya mga kapatid, alam mo dapat lagi ang pinag-uusapan. Know the person you're talking to. Ito nangyayari kay David. Matalino ang mga taga-Palestine yan eh. Matatalino sila eh. Nako, mag-iingat ka dyan. Pinatay nga niya si Goliath eh. Bakit naman, ano namang meron tayo ngayon at para umanib yan sa atin? Magiging matalino ka. Kaya minsan nagtataka ako sa ibang mga church, mga pastor na kumukuha ng mga lumilipat na mga membro. Hindi sila nagtatanong eh. Hindi sila nagtatanong saan ka galing, bakit ka lumipat? Sino may mali? Pastor mo ba o yung ikaw? Minsan tatanungin mo yan. Baka akala mo pamparami pero yung pala hindi. Ito mga kapatid ang huli kong dito. 2 na lang, Brother Matt, sorry. Total, pagkatapos naman ito, magpe-Facebook na rin lang kayo. Halina kayo. Tapusin na natin to, Sister Arlene. Amen? Kasi matalino ng mga taga-Palisteo eh. Hindi sila nagpaloko kay David. Kasi may mga taong pupunta lang sa'yo kapag may kailangan. Lester Mirna, sige, friend na ako sa'yo. Kasi kailangan ka. Pero the moment makuha niya na, gusto niya, mawawala na siya.
At minsan, most of the time, sisiraan ka pa. Marami kaming ganun. Pinatira namin sa bahay. Walang bayad yun, ha? Walang bayad. Pero kung usapan si Sister Christy, Sister sa Alice, may bayad. Hindi na nagbayad. Siyempre, pastor ka. Alam ka namang, oy kapatid, ang bayad mo 50 pounds a week. Bro, may isa kang kwarto sa Earl's Court. May 50 pounds a week. Kapatid, Earl's Court ito. Hindi naman ito Kilburn. Hindi naman ito Golders Green. Hindi naman ito Scotland o Wales. Earl's Court. Pagbaba mo lahat, nandiyan ang restaurant. 50 pounds a week. Alam mo nung umalis yung taong yon, hindi na nagbayad. Siguro ilang buwan. Ako pa ang siniraan. Kaya minsan, kapatid, minsan sa pagtulong mo sa kapwa, minsan matututo ka rin eh. Yung pagtulong mo, akala mo nakakatulong ka pero mag-iingat ka. Kaya mas gusto ko pa yung magbayad ka na lang. Para kahit umalis ka, wala tayong usap. At least nakabayad ka. Hindi yung tumulong ka na. Minsan, kaya ako pinatira doon, Sister Mina, para may magluto, may mag-alaga ng bata, para may makatulong si Sister May. Abay, hindi. Darating, oras ng gabi, alas 12. Paano pa itutulong? Ano pa itutulong mo sa amin? Ako pa nagluluto, kulang na lang, pati mga pantit bra, ako maglabay. Sabi ko, kapatid, meron ka bang dyan? Underwear na lalaba ka, gusto mong labang ko? Pinaparinggan ko na. Kaya mga kapatid, minsan ang tao nagtitig advantage. At kaya, tuturuan ka talaga ng buhay. Amen? Now, magpatuloy tayo mga kapatid. Naaalala ko lang yung mga masasakit na nakaraan. At talagang pag naaalala mo yun, ako talagang, hindi na talaga ako tutulong. Pero siyempre, wala naman natin ang kapatid natin. Hindi naman to pwedeng hindi. Pero sinasabi ko lang mga kapatid dahil nadadaanan natin ito. Na may mga taong pupunta sa'yo pag may pangangailangan. Pero pagka wala na silang pangangailangan at gagawa na sila ng usap. Gagawa na sila ng mga ganyan-ganyan. Now, ang sabi dito mga kapatid, nevertheless, sabi rito, ni Akish, the Lords do not favor you. Nakinig si Akish si Haring Akish sa mga prinsipe, sa objection ng mga prinsipe ng Palestina na wag kupkupin si David. They rejected David. You see, may mga Kristiyanong natatakot i-reject ng sanlibutan. Kayo ba mga kapatid? Sanay na ba kayo doon na ma-reject kayo ng tao dahil kayo ay Christian? O hanggang ngayon nahihiya kayo na, Christian ako, nahihiya ako. Ayaw kong malaman nila. Huwag kayo matakot na i-reject ng tao. Basta alam mo na ikaw ay nasa Diyos. Kasi minsan i-reject ka ng mga taong ungodly. Pero yung rejection na yun, Sister Mirna, yun ang gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kasi kung kinubkob si David ng mga Palestinian, baka lalo naging masama si David. Baka sa halip na hari siya ng Israel, ngayon hari siya ng Palestinian. Ngayon ba mga kapatid? And then mga kapatid, he shall not go up with us to the battle. As soon as you are up early in the morning and have light, depart. Pinalis na nila si David sa Palestinian. David wanted to fight with the Palestinians, with the Palestine, against Israel. Buruin mo. King David of Israel, now with the Palestinian part, and he is now fighting against the Israelites. But God wouldn't let him. Pero doon sa kahit naging masama ang puso ni David. But the difference of David, Sister Mirna, is that God did not abandon him. Ito yung sinasabi ko mga kapatid nung Sunday, nung ating sermon. Yung pagpapasalamat ni Noah na nagawa sa ng altar, kumuha sa ng pinakamalilinis na mga hayop at mga ibon,
the cleanest of birds, the cleanest of animals, and he built an altar and made an offering, burnt offering to God. That was a symbolic thanksgiving to God. That Noah was saying, Lord, salamat po. Kahit po, Panginoon, ako isang tao makasalanan, sabi ni Noah, kasi makasalanan din si Noah eh. Pero Panginoon, iniligtas mo ako. Ano ang meron ako na yung mga taong namatay na yan? Kasi kita ni Noah lahat ng tao sa buong mundo nagkalat, patay. Pero Panginoon, itong mga taong patay na to, ano ang kakaiba ko? Ano ang mga ginawa nila na hindi ko ginawa? Kasi lahat ng ginawa nila, ginagawa ko. Lahat ng kasalanan nila, kasalanan ko. Lahat ng mga pagkakamali nila, katigasan ng ulo nila, katigasan ng ulo ko. But Noah was saying to God, Lord, I thank you. Who am I? Just like King David said, who am I, Lord, that you will bring me this far? Sino ako, Panginoon? Nadadalhin mo ako sa bansang ito, sa lugar na ito. Naging napakasama ako kasi inawit ni David yun sa Book of Psalms, Sister Arlene eh. At naalala ni David na minsan sa kanyang buhay, naging kalaban siya ng Israel. Pagtingin naman buhay ni Balaam, Balaam sinumpa ng Diyos, Saul sinumpa ng Diyos. Kayang sumpain ng Diyos si David. Pero hindi siya iniwan, ang si David, ang pagkakaiba, Sister Alice, hindi siya iniwanan ng Diyos. Sister Mirna, tayo. Yung iba sa atin, meron tayo isang kapatiran nung siguro last month, 2 months ago, na ipanalo ko sa case. Carer din. Grade 4, grade 6. Kumikita ng 2,000 pounds. Oh. Kumikita ng approximately 150,000 a month. Grade 4, grade 5, grade 6. 150,000 a month. Samantalang si Presidente Duterte, graduate ng law, my God, 86,000, Sister Charmy, ang kita ni Duterte. Yung mga nagmamaster sa Ateneo, Lasal, UP, magkano kita sa Pilipinas? 50,000. Samantalang si Sister Charmy, ang patotoo last year, mga kapatid, may pumapasok sa akin 1,000 pounds, ay hindi ko alam kung kanino galing. Ay, puruan mo ba kayang kapatid? Yan mga kapatid ay isang pagpapala ng Diyos. Bakit? Sino tayo, Brother Mac? Para dalhin ng Diyos sa isang napakagandang lugar, napakagandang bansa, napakagandang buhay. Kung hindi ito galing sa Diyos, Sister Marivic, wala tayo dito. Marami sa atin dito, kitang-kita natin ang kabutihan ng Diyos. Lahat tayo kitang-kita natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya tayong ipahuli ng Diyos, kaya tayong iwanan ng Panginoon, pero hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Nananatiling mahabagin, maibigin ng Panginoon sa atin. Hanggang ngayon, tayo ay kumakain. Hanggang ngayon, mga iba sa atin may mga business pa. Si Sister Christy, nanggaling ng Taiwan, ng Macau, ng Korea, ng Kuwait. May isa tayong kapatiran, Sister Mena, sabihin ko sa iyo, siguro few years ago, nagpatotoo. Nagtrabaho sa Taiwan, 15 years. Alam mo, nabili niya lang standard electric fan. Standard electric fan. Sa loob ng 15 taon, Sister Marivic. Samantalang si Sister Christy, 5 taon pa lang o 10 taon pa lang, meron ng business. May mga branches. Amen ba? Si Sister Arlene, nakabili ng teren lupa sa Masbate. May taniman ng mga niyog. Amen. Si Brother Johnny, nakabili ng mga palaisdaan, ng mga lupain. Si Sister Cecil, nakabili na ng kondo, ng mga bahay sa Cagayan de Oro. Mga kapatid, hindi ko alam sa inyo, mga naipon, dahil hindi nyo naman ipinagpapatotoo lahat. Pero mga kapatid, tingnan mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Amen. Dinala ka ng Panginoon sa isang napakagandang bansa. Deserve mo ba yan? Hindi, kasi mas maraming deserving sa'yo. Pag ka sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng aptitude test, bagsak ka, maraming taong papasa kasi mas maraming matatalino sa'yo. Pero nasaan sila? Nasaan ka? Nandito tayo, mga kapatid. Malaki ang ating kita. Sabi nga ni Bishop, mga kapatid, uulitin ko sa inyo, ang mga taga-London, sitting na pretty pa. Amen? Kaya lagi nating angkinin niya mga ganyan mga benediction, na nanggagaling sa Panginoon na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Back to you, Brother Jay.